Mayong adlaw kanatong tanan ug welcome sa atong channel RA Fuentes Apologetics. Sa mga bago pa ug bago pa ka karon, palihog ko, hangyo ko nga ikaw mag-like, share and subscribe para kita makat-on og dugang ug ma-share nato ang ato ang mahibal-an diri sa Biblia. Ang atong topic karong adlaw mahitangod sa unsa kaning doktrina about sa sola scriptura or sa English Bible alone. So dili ta magdugay ato kaning tan-awon diri sa Biblia. So unsa kaning gitawag og sola scriptura or Bible alone nga doktrina. So una sa tanan ato ning hibaluan nga ug unsay dili maoy doktrina o unsa ang dili sola scriptura o unsa maning angayan natong timan-an kung unsay pasabot niining Bible alone or sola scriptura nga Biblia. So doktrina o kaning una sa tanan ang pinaka basihan nato niining doktrina ato kining unahon ilahon ato kining sabton kay daghang mga tawo nga hingsupak nini wala mituo niini pero ang problema kay wa sila kasabot kung unsa kini. So lisod kaayo nga mosupak ta dayon wala ta ka balo, wala ta ka sabot kung unsa ang atong gisupak. So karong kabuntagon ato ng hatagan og katin-awan mga higala o igsuon tigpaminaw. So una sa tanan, asa nato ni mabasa. No, dunay mga pangutana. No, dunay mga pangutana kung asa man ni mabasa ang sola scriptura o dili man ni makita sa Bible. Okay. Atong tubag ni ana nga ang sola scriptura or Bible alone dili nimo mabasa word for word. Usa ka na katitulo sa usa ka pagtuo nga ato ang pagabat-baton karon, ato ang pagatun-an karon. Usa ka na siya katitulo. Sama na siya sa titulo nga dili mabasa word for word sa Biblia nga gitawag Trinity. Di nimo mabasa word for word pero imo nang makita kay gitudlo man na sa Biblia. So mao nay una natong tubag unya atong tanawon ang mga dili sola scriptura. So unsa man ni siya dili aning doktrina. So ang atong tubag niya na nga kining sola scriptura dili kini paghimakak sa adlaw or sa panahon nga ang Biblia or ang New Testament nga gisugod pa og sulat or the inscripturation period nga gisulat pa lang ni siya. Wala ta mig-deny niya na there are times dunay panahon nga ang New Testament gisulat pa lang. So dili na pag-deny. Ang sola scriptura nga diha na ang New Testament sola or scriptura means nga naa na scriptures. Kompleto na ang New Testament. So dili na paghimakak nga dunay panahon nga gisulat pa lang ang inscripturation of the scriptures. Unya number 2, dili kani pag-ingon nga kini lang ang atong basihan sa mga gitawag og facts, no? Especially sa science or sa unsa man ang mga akamatuoran, dili na siya pag-ingon nga ang Biblia maoy naglangkob sa tanan nga mga facts sa kalibutan, mga tinuod nga mga butang. Dili na siya maoy pag-angkon o dili na maoy pagtudlo ni ana nga dili na siya maoy wala tagaingon nga ang sola scriptura nga Biblia na puno or kumpleto sa tanang informasyon. There are many things, daghang kay mga butang nga wala nato mahibaluan. Wala na sulat sa Bible sad nga tinuod sad, especially kaning mga ubang mga butang. So dili na panghimakak. Okay, dili na to libugon, dili na mo ibot pasabot nga ang Biblia
nag-contain na puno or kumpleto sa tanang informasyon nga imong kailangan. So dili na siya mo ipasabot. Unya ato asang tan-awon nga dili pud ni paghimakak. Kining doktrina dili ni siya paghimakak about sa guiding of the Holy Spirit to the church. So doon na gyoy, dili ni sila magsungag. Lahi na siya nga topic, dili ni panghimakak Bible alone nga ang Holy Spirit na guide. Of course, doon ay guidance. Unya doon ay mga tao nga gigiyahan sa balang espiritu, especially sa mga magtutudlo. Okay, so dili na siya maoy pag-deny o dili na siya paghimakak ni ana. So atong tan-awon nga ang sola scriptura Bible alone ambot pasabot niini nga ang Biblia wala siya kumpleto sa tanang facts nga ato ang gipangita. Wani atong timan-an. Kundili ang sola scriptura nagaingon, ang doktrina nagaingon nga ang tanan nga gisulat sa Biblia kini lamang gisulat sa Biblia naa diri sa sulod igo na, kompleto na, sufficiente na nga kita mga tao makabaton sa kaluwasan o kita usab giyahan sa pagkinabuhing Kristohanon. Mo na ibut pasabot nga ang ikaduhang but pasabot niha nga ang Biblia lamang ang gitawag o God-breathed revelations, gininhawa sa Dios, pulong sa Dios nga atong makita nga even the Lord Jesus Christ acknowledge nga kini sulti gikan sa Dios. So Biblia lamang nang gitawag diha, wala nay lain. So atong tanawon ang atong verse sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 down to verse number 17. So atong timan-an nga ang Biblia wala contain og tanang informasyon kundili kung unsay naa sa Biblia maotoy igo na sufficiente kompleto aron ang tao maluwas, makabaton og kaluwasan og magkinabuhing Kristohanon. So ang giingon diri sa Biblia akong basahon 2 Timothy 3:15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So una sa tanan ang Biblia maghisgot og maghatag kanatog kamatuoran mahitungod sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Hesukristo according to the Bible. Verse number 16. All scripture is given by inspiration of God. Ibutang diha all scripture unya na kay moingon unya ka nga wala man lagi only. Yes, walay only. Pero only is also is kaning conclusion siyang only nato. Ngano man wala na may lain. Kung mayong kag walay only, then you have to show me another source, another books or unsa man na diha nga gitawag usab og God breathed or inspired. Ingon sa Greek word theopneustos. God breathed o gininhawa sa Dios. So ang scripture lang yun. Unya ingon diri an is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa ato pa ang Biblia naghisgot nga kini sufficiente kompleto. Nga Biblia lang ang maghatag kanato og informasyon unsaon ta maluwas og magkinabuhi nga Kristohanon, that a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So mao kana ang sola scriptura nga wala nay lain. Biblia lamang ang gitawag og God-breathed revelations. Sa Biblia lang ta makakaplag og unsaon maluwas ang tao. Og sa Biblia lang ta kompleto na ni nga kita giyahan aron ta magkinabuhi nga Kristohanon human kita
maluwas. So mao na ang tudlo sa sola scriptura. So dunay mga pangutana, nganong mogamit pa man mo og referensya, usahay mogamit og referensya. Kay again, wala dili tanang facts naa sa Biblia. Kundili ang tanang naa sa Biblia igo na aron makabaton og kaluwasan ang tao og magkinabuhi Kristohanon. So man mo gamit og laing referensya kay makita pa mang ubang facts diha. Pero never nga facts nga mukontra sa Biblia. Unya, dunay pangutana, mabasa ba na sa Biblia? Ako na ning gitubag, dili mabasa word for word sama sa Trinity, pero isa pa na ka titulo sa doktrina nga sola scriptura nga Bible alone mao ra ginay basis sa atong faith and doctrines because gininghawa sa Dios. Gikan sa Dios, pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Unya, gi-apply ba na sa mga apostol? Of course, ang mga apostol nagailawom gayud, gapailawom gayud sa Biblia. Ang giingon diri sa Bible sa Acts chapter 17 verse number 11, atong basahon, ingon diri, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. So even ang mga apostol, ang ilahang wali, ang mga tao gitawag og more noble. Sa Tagalog pa mga mararangal. Unya, more noble in Thessalonica, these people in Berea. Kay they searched the scriptures daily whether those things were so, kung tinuod ba tong gipangwali sa mga apostol. Okay, so diha nato makita nga ang Biblia maoy mahimong basihan kung tinuod ba, gikan ba sa Dios ang giwali sa mga apostol. So ato na makita. Now, there are mga giingon nato, unsa maning giingon sa John chapter 20 o 21 nga dili man tanan nasulat sa Biblia. So atong tan-awo na, atong basahon John 20 versikulo 30 and 31. So sa 30 ningon diri, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. So atong timan-an nga mga senyales ang giingon diri nga gibuhat ni Kristo. Unsa man ning mga senyales? Mga senyales ni sa pagka-Dios ni Kristo. Ang iyaning mga miracles nga ginahimo pagpamatuod nga siya isa ka Dios nga nagpakatao. So daghang mga senyales nga gibuhat. Notice the word did, which Jesus truly did. Jesus in the presence of his disciples did, gibuhat. Wala ingon nga gitudlo, daghang gitudlo si Kristo nga wala gisulat, wala. Gitudlo ang angayng gitudlo. Unya ang wala na sulat diri kaning gibuhat ni Kristo. Unya ingon diri sa 31, but these are written. Daghang wala na sulat pero wa na tay labot ni adtong wala na sulat. Kay ingon diri ang Bible, but these are written. Pero kining tanan nasulat, ang unsay nasulat? These are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you might have life through his name. So igo na ang nasulat. Ang katong wa nasulat, wa tay labot dito. Ang nasulat, igo na. Aron kita makatuo ni Kristo nga siya ang Kristo, no? Unya siya usab anak sa Dios, ug sa atong pagtuo makabaton tag kinabuhi diha kaniya. Unya unsa man gingon sa John 21 verse number 25, ato gyapong basahon ingon ng Bible, and there are also many other things which Jesus did. Daghan palagi nga gihimo si Kristo. Daghan pa nga wala gid gisulat. Daghan pa siyang gihimo. I believe there are many miracles. In fact, diri sa John daghang milagro si Kristo nga wala gisulat ni John, naa sa Matthew, Mark and Luke. So naa na diha nimo makita. So daghang mga butang si Kristo nga wala gisulat niya pero gisulat sa ubang mga writers like Mark, Luke and Matthew.
So mao na nga dili wala ingon nga daghan pang tudlo, wala nay tudlo. That's why the Bible says ning ingon gyud ang Biblia diri sa Galatia, mga taga Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 9, nag-ingon gayud si Pablo nga I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ingon dayon si Apostol Pablo, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, ingon siya, though we, kami mga apostol, or anghel nga munaog gikan sa langit magwali og lahi nga ibanghilyo nga inyo nang nadawat nga among giwali diha kaninyo, ipatunglo siya. Verse number 9, as we said before, so say now I again, if any man preach any other gospel, kung naay tao, apostol, tawo, or anghel nga magwali og lain nga ibanghilyo, inunglo, ipatunglo. So sa ato pa, ato yung mahibal-an nga sayop, kay doon naman tayo basihan nga mao ang Biblia. Ang Biblia lamang may atong basihan sa kamatuoran nga gi-reveal sa Dios. Walay laing God-breathed revelations. Walay laing inspired, kundi ang Biblia lang. Kung mangita ka dihag only, then imo kong hatagan diha asa mabasa nga ningon nga doon na pay laing God-breathed revelations. So doon na ipangutana nag-ingon nga giunsa man ninyo pagkabalo sa Biblia kung Biblia lang inyong basihan. Canonicity or canon of scriptures is different na, wala nag-deny sa canon of scriptures. Nga Biblia dili wala na siya nag-deny diha. Ang canon of scriptures naa na gisulat na sa mga apostol o nya gitigom sa mga katawhan sa Dios, mao nang ang pag-canonize. Wala na nag-ingon nga Biblia lang atong basihan og unsa diha, wala, gibili na sa atoa. Kay paghubag sulat sa mga apostol wa na gilabay. Ingon ang Bible nga ila nang gibilin, ila nang gi-gather na mao nang canonicity. So ato makita nga aduna poy laing nga objection, nag-ingon nga do naman lagi tradisyon. Ingon ang Biblia, do na lagi tradisyon ng mga apostol. Well, ato nang tanawon. Ingon diri ang 2 Thessalonians chapter 2 verse number 15, mao ning ilahang giingon. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So ato makita klaro kay diri nga unsa may tradition kung imong basahon diri ang Biblia kanang mayong kag therefore it's a conclusion nga nanay gihisgutan na diri sa chapter 2. So unsa man ning tradisyon nila ang mga ginawali na kay ingon ang Bible diri, traditions which ye have been taught. Wala mingon nga traditions nga wala pa itudlo, gitago pa, wala. Niingon diri nga traditions which ye have been taught. Nya ingon pa gyud ang gigamit pa gyud or whether ingon diri whether by word or by epistle. So but pasabot kung unsa tong duna naa sa epistle, mausad ang word. Kung unsa ang word nila, mausad ang nasulat. So wala man ta nang himakak nga sulat skriptura nga duna pay gigamit ang nagwali ang mga apostol through words. Pero kung unsa tong ilang giwali through words, maupod ang naa sa epistles. That's why the Bible says in Deuteronomy chapter 4 verse number 2, ingon ang Bible diri, Deuteronomy chapter 4 verse number 2, Bible says, ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Another verse is in Proverbs chapter 30 verse 5 and 6. Ingon diri ang Proverbs chapter 30 verse 5 and 6. Ato mabasa, Bible says, add thou not unto his words, lest he reprove thee and be found a liar. So dili na to dugangan. Kunya ingon ang Revelation sa pinaka-last book sa New Testament, ning ingon dinhi Revelation 22:18,
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues which are written in this book. Verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So klaro kayo nga dili nato dugangan kay ang pulong sa Ginoo kumpleto man. Aron ang tao giyahan ngadto sa kaluwasan ug pagkinabuhing Kristohanon. Unya ang Biblia sad kumpleto sad nga maoy gitawag o God-breathed revelation or inspired. Wala nay lain mga kaigsunan mo lang sola scriptura. So hinaut ko nakasabot mo sa ato ang doktrina o guna mo yung mga pangutana, clarification, si comment na sa ubos kay ato nang tubagon. Daghang salamat o God bless you.